Magpapatayo ka ba ng bahay? Ano ba ang unang dapat gawin? Poste ba or pader? Bakod ba or ang bahay? Mauuna ba ang flooring or ang kisame? Kung gusto mong malaman ang sagot, well, panoorin mo ang video ito. Hi, andito naman ang Kuya Architect at mamimilit at maghihingi ulit ng kunting pabor. Kung nakakatulong ang mga video ito sa iyo, isa sa paraan para masuportahan ako ay ang pagbisita at pag-subscribe sa ating bagong gawang channel. Ito ang Kuya Tours and Trivia. Ang channel na ito ay all about walking tours sa iba't ibang places of interest dito sa Pilipinas at sa abroad. So again, if you appreciate the videos here, pakibisita at subscribe na sa ating bagong gawang channel. Please click the link on the comments and the description below. Maraming salamat in advance. So sa topic natin ngayon ay pag-usapan natin ang mahalagang tanong. Kung ano nga ba ang dapat mauna na mga gawain sa construction ng ating bahay para maging maayos, magaan sa trabaho, maging matibay at maganda ang resulta ng pinapatayo nating bahay. So tapusin mo ang video ito, okay? So, first question. Ano ba ang dapat unang itayo? Bakod ba or yung mismong bahay? Marami kasi ang gusto munang i-secure ang kanilang area bago nila tayuan ito ng kanilang bahay. Yung tipong nabakuran mo na para mahirapan ng pasukin ito ng magnanakaw habang nagkakaroon ng construction sa loob. Para maiwasan ang mawala yung mga materyales or equipment at maiwasan na rin ang mga aksidente lalo na kung may mga batang pumapasok doon sa construction site. So ito nga, inuuna na nila yung perimeter wall sa kanilang property. Well, pwede naman ito, especially doon sa mas malalaking area or malalaking property na pagtatayuan. Let's say mga farm or malalaking compound. But kung yung property or lupa na pagtatayuan mo ay sakto lang yung laki or hindi gaanong kalakihan, well, mas ideal kung unahin mong itayo yung mismong bahay. Bakit? Well, first reason is accessibility. Pag kasi nakatayo na yung bakod, marirestrict na nito ang movement ng mga gamit or mga tao or trabaho palabas or papasok ng yung property or construction site. Tulad ng delivery ng iba't ibang materyales kagaya ng bakal or mga rebars, mga purlins which are mahahaba. So pag nakabakod na yung property yon, especially yung sa harapan, baka mahirapang magdiskarga yung mga tao doon, mahirapan silang ipasok yung mga materials na yon. Same din sa mabibigat pang mga materials tulad ng sako ng semento, mga buhangin, yung mga tiles at yung mas malalaki, yung mga ceiling boards. Marirestrict din o mahihirapan din ang pagpasok ng mga heavy equipments, kaya mga mixers or kung may kailangan kayong backhoe, pag may may bakod na yung property, baka sila mahirapan doon. Pag di masyadong malaki or kalakihan yung property mo, mahihirapan silang mag-maneuver ng mga machinery ganyan. Kung may issue naman sa security, well, pwede kayong maglagay muna ng temporary barrier or fencing gaya ng mga plywood or yung mga GI sheets na pwede nyong ilagay sa perimeter at pwedeng tanggalin kung maaari pag nagkaroon na ng concern sa space or pag mamaneuver ng mga machines or pagdi-deliver ng mga construction materials. Ang pangalawang rason kung bakit dapat hindi mauna yung bakod kaysa sa bahay is all about structural stability. Again, kung nauna yung bakod sa hindi kalakihang property or sakto lang yung sukat ng lupa, may tendency na maaring hindi masunod yung structural design ng bahay, especially doon sa kanyang tinatawag nating foundation. Well, may tinatawag tayong footings. Ang concrete na bakod at yung mismong bahay ay mayroon ito. In times na magkaroon ng conflict ng location ng mga footings na ito
Well, kung nauna yung bakod na tinayo, yung mag-a-adjust yung bahay, which is hindi naman ideal. Dahil nga yung structure design ng bahay ay hindi mo basta-basta ma-change unless i-consulta mo ito or ipa-calculate mo ulit kay structural engineer. So again, hindi basta-basta ma-change yung structural layout ng mismong bahay. Pwede pa yung pader o yung bakod, ma-change yung location ng footing kasi freestanding lang yun, tsaka medyo mas mababa yung kanyang structure. Pero again, pag sinabi natin yung bahay na, hindi na ito basta-basta i-change ang location ng footing. Isa pa sa maaaring magkaroon ng conflict sa footing ng concrete na pader or bakod ay ang location natin sa septic tank. Kung kasi nauna yung pader na itayo, maaari again yung location ng footing niya ay mag-conflict naman sa septic tank ng ating bahay. Kaya dapat rin itong bantayan. Para maiwasan ito, required dapat si architect at si engineer na mag-provide sa inyo ng mga architectural at structural layout ng concrete na pader at yung sa mismong bahay. Para again, kung nasa plano ang lahat ng ito ay maiwasan ang conflict, especially ng mga foundation o yung mga footing natin na location sa ating property. Again, kung sakto lang na sukat or area yung property, it is really ideal na mauna matayo yung bahay kaysa doon sa ating bakod or concrete na pader. Anyway, meron na tayong video all about fence design at mga types of materials na pwedeng gamitin dito. Ano-ano mga advantages at mga issues nito. Kaya pwede itong panoorin na video after this. Next question. Ano ba dapat ang mauna? Poste ba or pader? So, may nakikita tayong tinatayong bahay na pagkatapos ma-layout yung foundation ay inuuna nila ang pagtatayo ng concrete na walls gamit ang mga CHB or concrete hollow blocks at hinuhuli nila yung mga poste at yung mga beams. So, ano nga bang maaaring maging issue nito? Well, para sa akin talaga, dapat mauna muna yung mga columns tsaka beams tsaka na ang pagli-layout ng mga hollow blocks for our concrete walls. Well, bakit? Una, for better reference or layout ng walls. Imagine pag nauna yung pader or yung walls at merong misalignment ng mga pag-layout ng mga hollow blocks. Siguro hindi ito naging skwalado or lumihis dun sa hulog. Well, may iba na ina-adjust nila yung position ng column para mahabol yung alignment na yon, which is hindi dapat. May mga sukat na kasi or distance ng mga columns na ito sa isa't isa based sa ating structural layout. So kung pag binago mo ang distance or location ng isang poste, baka maapektuhan nito ang structural strength ng columns at ng beams natin. Mas maiiwasan rin natin ang misalignment ng mga pag-layout natin ng mga hollow blocks kung meron na tayong reference na mga columns. So again, madali na lang yung i-site dahil may nakikita na tayong nakatayong poste. So yun, hindi na madali itong mag-misalign. Isa pa sa advantage ng mauna ang mga poste or column sa pader ay ang maaari kang makatipid sa finishing. Again, mas maiiwasan ang misalignment ng mga hollow blocks kung meron na tayong posting nakikita. At dahil doon ay mas konti lang ang gagamitin nating plastering. Dahil nga itong mga plastering, ito yung ginagamit nila para mahabol yung mga hindi nag-align na pader. So kung inuna mo yung pag-layout ng hollow blocks nang wala kang reference na poste, again, maaari itong hindi tumama doon sa intended niyang hulog. At again, well, commonly, ang mga mason, hinahabol lang talaga nila ito at na-fix sa pagpapakapal
ng palitada or yung mortar, plastering. So, pag meron tayong poste, pag again na-align ng mas mabuti yung wall, mas makakatipid tayo sa simento. Ganon. Naiiwasan din natin yung pagka-ampaw or yung honeycomb dun sa ating mga poste or mag-change or lumiit yung kanyang dimension pag wala pang walls na nakatayo habang ito ay pinopormahan. So, freestanding pa to. So, walang sagabal sa kanyang forma. Kasi pag meron ng walls, maaring maging sagabal na sa pagporma ng columns na yon. Kaya nagiging defective yung buhos pagkatuyo ng simento doon sa ating mga poste. At lastly, isa rin sa importanteng advantage ng pagkakaroon muna first ng poste or columns sa ating mga pader bago yung concrete CHB ay ang maiwasan yung bulking or pagiging unstable ng walls na to in time sa pagli-layout ng mga CHB. Dahil kapag freestanding lang yung CHB walls or yung mga hollow block na walls at wala silang kakapitang poste, yung beam, ay maaari itong lumundo or misalign mismo in times kung merong malakas na hangin or kaya naman merong pagyanig mula sa lindol. Kaya for structural safety and stability, mas mabuti kung mauna ang mga columns or poste before ang mga hollow blocks na mga pader. Third question, ano ba dapat mauna? Floor finishing ba or ceiling installation? Well, nasa interior part na tayo ng bahay. So, ano ba dapat mauna doon? Well, depende naman kung anong klaseng floor finishing ang gagamitin nyo sa loob ng bahay. Well, kung gagamit kayo ng ceramic tiles sa loob ng yung bahay as flooring, well, mas maigi kung unahin nyo muna ang installation ng inyong ceiling. Kasi, of course, kung nag-start na kayo ng pag-install ng mga ceiling components tulad ng mga hangers, mga purlins o yung mga ceiling boards at nag-fit out kayo ng mga electrical components gaya ng wires at lights, syempre gagamit kayo ng scaffolding. Syempre meron itong mga tukod, no, para maabot nyo o yung gagawa ng ceiling nyo yung taas ng kisame. At syempre, ang mga tutungtungan na ito or mga scaffolding ay lalapat doon sa inyong flooring. At kung sabihin nating mas nauna nyong i-install yung mga floor tiles na yon, ay maaari itong ma-damage, magasgasan o mag-crack dahil sa bigat ng scaffolding na nilapat nyo doon. Ang mga screws din or rivet na ginagamit para sa mga ceiling boards ay maaring mahulog at ito'y maaring madaganan or maapakan, which can result sa scratches or magasgasan yung ating mga tiles. At kung glossy naman yung tiles na ginamit nyo doon sa flooring, baka maging unstable din yung ating scaffolding at yun, magresulta sa endangerment, or collapse doon sa nagtatayo sa ating ceiling. Again, kung ang ilalagay nyong floor finishing ay gawa sa ceramic tiles na glossy or yung mga porcelain tiles na madudulas, ay unahin nyo muna ang pagpapa-install ng ceiling kaysa floor finishing na ito para iwas gasgas at mas safe pa sa trabaho. This also applies sa mga vinyl tiles or sa mga laminated wood panels na flooring. Anyway, for more infos about sa mga tiles, kung paano ito bilangin sa gagamitin, mga iba't ibang design at iba't ibang prices nito, pwede nyo nang panoorin ang mga videos na ito after. And lastly, sa video ito, ang last question natin ay ano ba dapat ang mauna? Waterproofing ba or palitada? Well, depende ito sa waterproofing na iyong gagamitin. Kung gagamit ka ng integral na waterproofing o yung tinatawag nating waterproofing cement compound na hinahalo sa mortar, ay
magiging kasabay ito sa pag-apply ng palitada or yung mga mortaring sa ating wall. Now, kung gagamit ka naman ng mga paint applied or liquid applied or yung mga sheet applied na waterproofing tulad ng mga bituminous or mga rubberized na mga materials, mauuna talaga yung palitada kasi ito ay mga tinatawag nating finishing na mga waterproofing. Well, anyway, para mas maging watertight yung wall, pwede kang gumamit ng cement compound na waterproofing or yung integral, yung hinahalo sa palitada. At pwede ka na rin mag-apply ng mga paint or liquid waterproofing materials naman after para again siguradong watertight. Anyway, meron na tayong videos all about waterproofing applications and different materials. So, maaari nyo again panoorin ang mga videos na ito later. So, ayun, sana nakatulong ang videong ito somehow kung nagpapatayo ka ng bahay. For more videos all about house design and construction, please do subscribe dito sa ating channel. Huwag rin kalimutang mag-like and share. At kung meron kayong katanungan or opinion all about this video, pakisulat na lang sa ating comments below. At ulit, konting favor, pakibisita ang ating bagong gawang Kuya Tours and Trivia na channel at pakisubscribe na rin. Muli, ito ang iyong Kuya Architect. Salamat sa panonood at see you sa ating next video. Bye!